Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, hopefully nasa magandang kalagayan ka kung saan ka mang sulok sa mundo ngayon, kaibigan. Good morning, good afternoon sa iyo, kaibigan. I hope you well. Alright, welcome to the Parking University, kaibigan. So, yung topic natin ngayon, kaibigan, ito yung power of assumption. Okay, mayroon lang akong na example, kaibigan, kung gaano ka power tong power yung assumption natin, kaibigan. So, recently, I think 1 year or 2 years ago, I keep reading about self-help, self-improvement, and how visual nakaano ako ng mga visualization, the power of sa mind natin, kaibigan, paano tayo mag-visualize. So gusto ko akong magbigay ng example ngayon, kaibigan, kasi mayroon akong very nice na example. Okay, so nabasa ko tong libro ni Ryan Holiday, kaibigan, na Stillness is the Key. Okay, marami to siyang libro. Mayroon siyang Obstacle is the Way and Ego is the Enemy. So itong Stillness is the Key is parang ano lang to, kaibigan, is parang paano daw parang stoicism to, kaibigan, kung ano yung mga bagay na out of control natin, kahit pag gaano kaingay yung mundo natin, kaibigan, pero once may control tayo sa mind natin, sa sarili natin, kaibigan, we can survive. Okay, so kahit pa we are at peace, kahit pa yung mundo, kaibigan, may gera daw. Okay, kasi yung mga bagay na yun hindi mo control. Okay, so pwede kang mapraning, mabuang doon, or you can choose as well, even kung makontrol mo yung sarili mo. If you have the stillness, pwede kang magiging at peace kahit pa may gira. Wow, napakaano tong libro ni Ryan Holiday. So anyway, so in-apply ko tong power of assumption kasi nakita ko sa Facebook, kaibigan, na pupunta si Ryan sa Sydney, okay, sa Sydney, Australia. Okay, so nakita ko sa Facebook na may ads na pupunta siya. So since nabasa ko yung libro niya, so gusto kong mag-attend sa ano ni Ryan Holiday. So ang gusto kong gusto kong i-book yung ticket sa event na yon using my extra money. So gusto kong ng extra money. So akalain mo, kaibigan, palagi ako nagbi-visualize na hopefully maka-attend ako ni Ryan Holiday. For some reason, may bigla lang nag-pump sa crypto portfolio ko ng konti. Okay? Pump ng konti. So just enough na pwede kong i-book yung sarili ko at saka wife ko. So around $400. So nag-take profit ako, kaibigan. Nag-book ako. Okay? Nag-book ako ng ticket. So napaka yun yung sabi, may sabi doon sa anong libro yung nabasa ko na I think The Science of Getting Rich is pag mayroon daw power yung mind natin, kaibigan, na kung ano yung palaging iniisip natin, wag mong i-underestimate yung universe, okay, yung Panginoon, kaibigan, or a God, kasi hindi tayo siguro mag-speak ng God kasi we're not talking about religion. We'll respect everyone, iba-iba tayo ng religion. Mayroon tayong, ako Christian ako, mayroon tayong mga kababayan na Muslim, mayroon tayong kababayan na Buddhism. So we'll just talk about like something like universe. Okay, so iba-iba kasi tayo ng we respect each other lang. Okay, so but end of the day, mayroon tayong, I believe that there is a power above us. So power above us, kaibigan. Okay, but there's a power above us, a creator natin, kaibigan. So sa Christian tinatawag natin yung Panginoon. Okay, so sa ibang relihiyon tinatawag to nila ng ibang termino. Okay, so anyway, so mayroon tayong power sa mind natin, kaibigan, na kung palagi daw natin yung binivisualize, palagi daw natin iniisip, wag mong i-underestimate kasi pwede tayong makatap sa unlimited sources. So imagine mo na gusto ko talagang umattend sa ni Ryan Holiday, pero gusto kong makaano ng extra pira. Okay, gusto kong makaano ng extra pira. So in just I think few days before the event, mayroong nag-pump, kaibigan, sa crypto ko. Hindi nag-pump ng malaki, but nag-pump just enough na makabayad ako makabook ako ng dalawang ako at saka ni misis ko. So binook ko, kaibigan. Okay, so ito pa, kaibigan, ito pa yung napakagandang example nitong the power of assumption and visualization, kaibigan. Okay, so since may libro ako ni Ryan, so in before few days sa event, iniisip ko na
gusto ko talagang masaynan tong ni yung libro ko ni Ryan. Okay, gusto ko talagang masaynan tong libro na binili ko, na mayroon siyang signature para i-keep ko, at least andyan na yan forever, na mayroon siyang sign. So mayroong VIP kasi yung ticket kayo yan. Kung mayroon kang VIP ticket like $380 each yata, so pwede kang makapag-picture ni Ryan, ni Ryan. So hindi VIP yung kinuha ko. I think yung VIP ubos na rin. So yung natira na ubos na rin, yung pinakamura nasa silver class na lang siya, like almost $200 yata each person. So yung kinuha ko, hindi ka pwede doon makapa-picture, makapa-sign ni Ryan. Okay, but palagi ko siyang binivisualize. In-apply ko yung power of visualization kung mangyayari ba sa akin na masaynan yung libro ko ni Ryan. Okay, so ito na. So ito na yung magandang kaibigan. So nung pumunta kami sa event nung wife ko, so hinahanap namin yung lugar, medyo maulan. Sabi ko, ay nawala kami ng konti. Sabi ko, ito yata. Pagtingin ko kaibigan, nakita ko si Ryan Haliday. Kasi nakita ko sabi ko madilim, pero I think that's Ryan Haliday. Si Ryan talaga yan. So pumunta ako, my guard. Sabi ng guard, hindi pwede. Okay, bumaba ako. So sabi ng wife ko, I think ito na yung sign. Ito na yung binigay ng universe sa akin na makukuha ko yung gusto ko, na masaynan ko yung libro ko. So sabi ng guard, hindi pwedeng lumapit. So hinahanap ko yung ballpen, sabi ng wife ko, kasi nag-prepare na ako ng ballpen. Kasi ito na yung power of assumption, kaibigan, na kung mayroon tayong gustong gawin, kailangan prepare tayo. So dinala ko yung libro, may dala akong ballpen. Kasi kung hindi tayo prepare, kung mayroong opportunity na dumating doon, wala rin, mawawala din. So prepare ko. So prepare ko yung mind ko na makapag-sign, makapag-signature talaga ako ni Ryan. So for some reason, napunta ako dun sa exit, kaibigan, na andun si Ryan. Parang nagkakape siya, may dalawa siyang kasama, tapos mayroong mga security, pero most likely naka t-shirt lang siya. So hindi alam ng karamihan na si Ryan Haliday yun, pero alam ko kasi nakasubaybay ako ni Ryan. Okay, so nagbabasa ako ng libro niya, nakapanood ako sa mga video niya. So nung sinabi ng guard, kaibigan, na okay, hindi pwede. Nung bumaba kami sa hagdan, pabalik ako, sabi ng misis ko, ibigay mo yung ballpen ko. I think this is the sign. Hinanap ng wife ko, ang tagal na hanap, mga 1 minute, 2 minutes. Nung nakita ko yung ballpen ko, umakyat ako uli. Sinabihan ko tinawag ko si Ryan. Yung guard, sabi ng guard, oops, hindi pwede dito. Sabi ko, Ryan, can you sign this please? Gumanon si Ryan, kaibigan. Sinabihan niya yung guard, come, papuntahin mo dito. So binigay ko yung libro ko, binigay ko yung papel ko, yung libro at saka ballpen ko, kaibigan, at nagsasign si Ryan, kaibigan. Sabi ni Ryan, sabi ko sa first page, saan? Wala akong makita. Sa second page, doon sinulat niya, be still. Kasi yung libro na binili ko is Stillness is the Key. Sabi niya, be still. Nag-sign siya doon, Ryan Haliday, Sydney 2024. Wow! Wow, kaibigan. Dito lang natin ito matutunan sa Parking University, kaibigan. Okay? So, you believe it or not, kaibigan, it doesn't matter. Kasi iba-iba tayo, kaibigan. It could be, kung hindi ka maniwala sa ganito, there's nothing wrong with you. Kung maniwala ka sa ganito, there's nothing wrong with you. So ganyan lang to, kaibigan. So power of assumption. Wow! Nasign na ni Ryan, kaibigan, nung maraming nagdadala ng libro, kaibigan. Kasi pagdating namin sa entrance, kasi nasa likod siya, nasign na ni Ryan, pumunta kami sa entrance, ang daming tao kasi mayroong fire alarm, so na-delay ng kunti. So pagpasok sa lahat ng tao, pagkatapos ng talk ni Ryan for 2 hours, kaibigan, ang daming nagdala ng libro, walang nakapagpasign. Kasi paglabas, pagkatapos ng talk si Ryan, pumunta na siya sa backstage at saka nawala na siya. So meaning, kung hindi ako napunta doon sa backstage, kaibigan, kung hindi ako nawala, kung hindi kami nawala ng misis, kung hindi ako nakapunta sa backstage, kung hindi umulan, hindi ko makita si Ryan doon na nagkakape, na parang before siya nagbe-break, ano siya ng kunting break. Hindi siya naninigarilyo, hindi yata siya smoker, nag-uminom lang siya ng kape. So mayroon siyang mga security. So wow, so ito lang yung example ko, kaibigan, na mayroon pa na itong nangyayari sa akin, ang power of assumption at visualization. Okay? So una,
gusto kong makakuha ni Ryan, may ng ticket na using, may extra money, may nagpump sa crypto ko, just enough na binili ko for me and my wife. Pangalawa, nawala kami, nakita ko si Ryan sa backstage with security, kahit sabi na hindi, pero bumalik ako doon kasi sabi ko, may kasabihan kayo kaibigan na ask and it shall be given. Okay, knock and you will be open, di ba? Kung hindi ako nagsabi, kung hindi ko tinanong si Ryan na, Ryan, can you please sign this, hindi ko pa rin magawang masignan yun kasi hindi ako nag-ask eh. So andun yung opportunity, pero pang sabi ng guard, hindi pwedeng pumasok. Kung nakinig ako sa guard, kung hindi ako in-apply yung ask and it shall be given, kaibigan, hindi ko pa rin makuha yung gusto ko na makapag-sign si Ryan. But yun, sabi ko, ito na yung opportunity, ito na yung binigay sa akin. Ito yung sinasabi, yung kailangan ko lang dun, kaibigan, is inspired action. Kasi kung hindi ako nag-take ng inspired action, kaibigan, mamimiss ko yung opportunity na yun, kaibigan. So kaya visualization, kung mayroon tayong i-visualize na gusto natin, kaibigan, then i-prepare na yung sarili natin, kaibigan, na kahit hindi pa yan nangyayari, i-prepare tayo na parang nangyayari na. Kasi imagine, nagkuha na ako ng ballpen, mayroon na akong libro, ready na talaga na ibigay ko na ni Ryan. Then here comes the opportunity na kahit nasa backstage lang si Ryan nagkakape, at saka kahit hindi allowed, pag nakita ni Ryan na nag-raise yung hand ko, kaibigan, with his libro, sabi niya, papasukin mo, ibigay mo yung libro. Sinay na niya. Wow! I'm just sharing this, kaibigan, na ito yung power of assumption na nangyayari sa akin. Okay, so whether you believe it or not, or it's a delusional para sa iyo, let's respect others' opinion. But ito lang yung, kaibigan, if you think that yung system mo ngayon or yung belief mo ngayon walang napuntahan, or hindi ka nasa lugar ka na hindi mo gusto, kaibigan, why not try to change or try to experiment yourself this power of assumption, kaibigan, power of visualization, assumption and visualization, kaibigan. Alright, so hopefully may natutunan tayo ngayon, kaibigan, at hindi ko nasayang yung oras mo. Dito lang to sa Parking University, kaibigan. I wish you well. Close your eyes, open your arms, touch your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Sa'yo na yan. Boom! Sakala, nagkala-kala. See you next time. Boo.